Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito ang bago nating series, Basic Concept Series, Lesson number 1. At ang unang pag-aaralan po natin, mga basic stock market terminology na dapat alam po nating lahat. Start na po tayo, mag-umpisa po tayo sa simpleng-simple lang po, ticker symbol. Ticker symbol. Ito po ay nickname ng stock pero official po ito na pinaiksing pangalan ng isang stock. Kasi ang mga kumpanya, mahaba ang pangalan niya. Jollibee Food Corporation, ganyan, di ba? Philippine Long Distance. So, hindi po pwede na pag nag-order tayo, no, at itatype natin ang buo, baka magkamali tayo. So, may official siya nickname na maiksi lang po at ilang letra lang po iyon. Katulad po si Jollibee, JFC, no? Ayan. Kung si PLDT, TEL, no? Kung si BDO Unibank, BDO. So, maiksi po siya. Pinaiksi po para mabilis po nating ma-identify, no, ang ating mga order in the future. At pag nagko-communicate po tayo sa bawat isa, mabilis po tayo magkakaintindihan. At pupunta lang po kayo sa website po ni PSE Edge at makikita po niyo doon ang listahan po ng lahat ng kumpanya at yung kanyang ticker symbol. Another name for ticker symbol is stock symbol. Katulad po dito, si Ascent Corporation, ACEN, no? Si Ayala Corporation, AC. So, yun po ang ticker symbol or stock symbol. Maliwanag po ba? Ayan, no? Next na po tayo, shares. Shares. Ang ibig pong sabihin ng shares ay slice or ownership ng isang company, no? Isipin po ninyo ang isang buong kumpanya para po siyang pizza, no, na hinati po siya sa maraming portion, no, at yung isang piraso po doon ay tinatawag na isang share. Ang isang share po na yan ay may katumbas po yan na ownership po ng isang kumpanya. At mas marami po kayong hawak na piraso ng shares, no? Mas marami kayong hawak na slices ng pizza. Ibig sabihin, mas malaki yung ownership po ninyo sa company. At ito po mga share na to, may voting rights, may dividends po ito, no? So it represents your slice in the company, no? Okay? At outstanding shares naman, ang ibig sabihin ng outstanding shares, kung ang share po ay yung isang piraso, isang slice, ang outstanding shares naman, ang ibig pong sabihin niyan, ilang piraso mo hiniwa yung pizza pie mo. Ayun. So sa picture po na ito, pag tinignan po natin yung picture na to, hiniwa ang pizza pie na ito sa 8 piraso. So ang outstanding shares po niya ay 8 pieces. Yun ang ibig pong sabihin po nun. Pero syempre, ang mga company po, no, sa stock market, malaki po yan. So hindi po yan hinahati sa 8. Hinahati po yan sa milyon-milyon na piraso or bilyon na piraso. Yun ang ibig pong sabihin ng outstanding shares. Ilang piraso po chinap-chap yung company. Okay, ayan. So example po, si Jollibee po, no, ay chinap-chap po siya or hinati-hati po siya into 1.119 billion pieces. As of ginawa ko yung video na to, year 2025. Yo? So ibig sabihin, hinati po siya into 1.119 billion slices. At mas marami kang slice na hawak, mas malaki yung ownership mo sa kumpanya. Kung ikaw ay may-ari ng 100 million shares, no? Ayan, kung meron kang mga tipong 2.3 billion ganyan, no? So, ayan. So, parang tama ba? Or 23 billion. Ikaw ay owner na ng 8.93% ng Jollibee. Ayan, no? Kung 1,000 shares lang ang hawak mo, you only own 0.000089% ng buong Jollibee. Kasi yung buong Jollibee, ang laki po niyan. Ang daming branches niya hanggang abroad. Kaya kailangan siyang chop-chopin into many pieces. Alright? Ayan. At ito po, makikita po natin. Pag pumunta po tayo sa PSE Edge, i-google po natin. Halimbawa, i-google po ninyo, no, si Jollibee, tapos PSE Edge. Tapos, magla-landing kayo sa ganitong website. No, makikita po ninyo dito, no, outstanding shares, no, 1,119,511,225. So, alam natin, chinap-chap si Jollibee ng ganitong karaming piraso. Alright. Si Ayala naman, another example, no, si Ayala Land. Gumagawa ito ng mga property, real property, no. Chinap-chap naman po siya into 14 billion
pieces. Mas marami ang pagkakachap-chap sa kanya kasi Jollibee nasa 1 billion lang. Ito 14 billion na piraso ng Pizza Pie. Alright. Next naman po tayo is stock price. Nagre-review lang po tayo. Alam ko po in the past baka yung iba po dito ay natakil na po natin. Pero let's refresh our memory para malinaw po. Ang stock price po ibig sabihin, no, yung latest price, no, na may dalawang tao na nagkasundo, nagpalitan sila ng kamay, no, nabili ng isang tao yung shares from another person sa stock market, yun po ang magiging latest price po or stock price ng stock po na iyon. It reflects the last agreed price between two entities, a buyer and a seller. Ayan. So, na-explain ko na po sa inyo dati, no, this is supply and demand. At kapag may buyer and seller na nagkasundo, yun po ang magiging presyo po ng isang stock. Depende po siya sa supply and demand. Watch po ninyo yung previous videos po natin sa ating pong series. Ini-explain ko po doon kung paano po nasa-set ang stock price. At ganito po, no, medyo masalimot po yan. Ang price po talaga tumataas, bumababa. Depende po sa araw. Katulad po nung na-record po ito, July 30, 219 po si Jollibee. Pero noong May 29, 238. So talagang malikot po ang presyo po niya. Hindi lang po per araw. Even per hour, per minute, per second, nagbabago po ang presyo po niyan. Ito po, within 1 day po ito, nagbabago po siya. Depende pa sa oras. So, ganun po talaga ang presyuhan sa stock market. Malikot po siya, no? Ang market cap naman po, no? Magkano ang isang piraso ng share, no? Halimbawa, si Jollibee, magkano isang piraso ng share, no? 219, no? I-multiply mo siya kung ilang chap-chap, ilang piraso ng Pizza Pie mo siya, pinag-divide, i-multiply mo, ito-total mo, yun ang halaga ng buong kumpanya. Pag sinabi po market cap, tinatagalog ko na po, hindi ko na po binabasa yung English po dito ha. Magkano ang halaga ng buong kumpanya? Ang formula po, magkano ang isang slice ng company niyon, multiplied by ilang slice ang mayroon. Ayun, no? Example po tayo kay Jollibee po, no? Chinap-chap siya into 1 round off ko na lang po dito, no? 1.12 billion, ganyan, no? And then, ang isang share price po niya, ang isang pizza pie ng Jollibee ay 219 pesos at meron pong 1.12 billion pieces, no? Ng Jollibee stocks, no? Yan ang outstanding share niya. So, pag minultiply po natin yan, ang halaga po ng buong kumpanya, ang halaga po ng buong Jollibee ay 245 billion. Ibig sabihin ko, meron kang ganyan karaming pera, ay baka pwede mo nang mabili si Jollibee. Yan ang halaga na binibigay ng market kay Jollibee as of this moment of time. At dito po makikita po natin dito, again, sa edge po, no, makikita po ninyo market capitalization. Yun po ang buong, buong word po niya, market capitalization, nakalagay po dito, 245 billion. Kita nyo po sa taas, no? Sa taas ng outstanding shares. Ayan, maliwanag po ba? Okay, next terminology na po tayo. Exchange. Ito po ay yung institution kung saan dumadaan ng buying and selling ng stock. Sila yung nagpo-provide ng platform. Sila yung institution po, no? Ayan, sa Pilipinas po, iisa lang ang exchange natin. Dati, dalawa, and then nag-merge sila. Naging Philippine Stock Exchange na po. Iisa lang po sa Pilipinas, no? At dito po, nagtatagpo ang buyer and sellers ng mga companies. Ayan, no? At dito po nangyayari yung trade. Dito naman match ang trade, no? Diyan talaga lahat ang nangyayari. At bukod pa po doon, nagbibigay po, sila po yung nagpapatupad ng mga rules na dapat sundan ng lahat ng kumpanya para po patas sa lahat ng investor at wala pong maloko, wala pong matake advantage. Lahat po ay patas sa lahat at transparent. May rules po sila. Bukod po sa gobyerno na may rules, si mismong exchange meron din po silang rules para patas at parehas ang laban. Alright? At ang broker naman, hindi ka po pwedeng magpadala ng order, hindi ka pwedeng mag-invest, no, sa Philippine Stock Exchange ng direct. Hindi ba pwedeng diretso? Dadaan ka sa broker. Ayun, di ba? Ayan. So, ito po yung platform kung saan ka magsa-sign up para makabili ka or makabenta ka ng
stock. Dito mo pinadadaan yung order mo. Yan, no? Mahilig tayo sa online. Yung may website. Halimbawa si First Metro Sec. Ayan, may website sila. Ayun, doon ka mag-a-apply ng ano mo. O kaya si BPI Trade, no? O kaya si BDO Securities. Ayan. O kaya si Dragonfly, no? Doon ka magsa-sign up, no? At doon, no, sa platform nila, pag nag-sign up ka na, at nagpasok ka na ng pera, pwede mo nang padaanin sa kanila yung order mo. Si broker naman, sila yung magpapadala ng order mo sa Philippine Stock Exchange. So sila nag-provide sa'yo ng connectivity. Pero syempre, may fees, may bayad. Kada transaction po ninyo, may bayad po yan. Alright? So ganito po siya. O ikaw po yung kliyente, tayo investor, gusto natin bumili ng Jollibee, dadaan sa broker yan. Magla-login tayo sa website ng broker natin. Doon natin i-enter yung order natin. Tapos ipapadala ng broker sa Philippine Stock Exchange para ma-execute, no? At makabili talaga tayo ng Jollibee. Yan. So ganyan po, tumatakbo po yan. Yan ang broker at yan po ang exchange. No? Sample po ng brokers, Dragonfly, Call Financial, mga sikat po ito. BPI Trade at First Metro Sec. Next concept na po tayo, board lot. Board lot. Ayan. Ibig pong sabihin, no? Pag bibili ka po ng isang stock, no? Halimbawa, gusto mo bumili ng Jollibee, gusto mo bumili ng San Miguel, hindi ka po pwedeng bumili ng kahit anong numero na gusto mo. Hindi po pwedeng ganon. Halimbawa, gusto ko bumili 13 shares ng Jollibee, hindi po pwedeng ganon. Kailangan may order po tayo, no? Meron po minimum. Tapos, dapat multiple siya nung board lot po na yon. Ibibigyan ko na kayo ng example kung hindi niyo po masundan. Halimbawa po si Jollibee, no? Since 219 pesos po ang isang shares po niya, no? Ang inassign na board lot sa kanya ng exchange is 10 ang board lot niya. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumili ng 9 na piraso ng Jollibee, 8 shares ng Jollibee, hindi pwede. Minimum of 10. Okay? Tapos kung lalagpas sa 10, dapat multiple of 10. Dapat 10, 20, 30 shares ng Jollibee. Dapat ganun. Dapat ganun. Hindi po pwedeng 15, hindi pwedeng 18, hindi pwedeng 25. Dapat multiple of 10 kasi ang board lot niya ay 10. Siya yung minimum at siya rin yung multiplier, no? Ayan, hindi pwede 1, 7, 13. Naiintindihan po ba natin? Sana maliwanag po, no? Ito po yung multiple kung paano tayo yung quantity ng pag-order natin ng stock. At another example na naman po tayo, si RCR, sikat na sikat, no? RL Commercial REIT. Ayan, 779 po ang isang share po, no, ng RCR. So, ang board lot po niya na inassign sa kanya ng PSEI, 100. So, ibig sabihin, di ka pwede bumili ng 90. Si Jollibee, pwede kang bumili ng 90 shares kasi divisible by 10 yun eh. Ang board lot niya 10. Pero pag kay RCR, hindi pwedeng 90. Minimum 100. Kasi ang board lot niya ay 100. No? Tapos yung next na allowed, 200, 300, 400, 500. Nakukuha po ba ninyo? Dapat ganun. Hindi pwedeng 125. Hindi pwedeng 170. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang board lot niya ay 100. Yung quantity na order mo dapat divisible by the board lot. Bakit ginawang ganito? Para hindi po magulo at para mapuwersa po tayo na malaki yung amount na binibili po natin. Hindi tayo bibili ng sobrang liit ng order natin kasi siguro iniisip ng exchange, no, baka maliit, baka mapagod lang sila. At maliit lang ang kita. Okay, maliwanag po ba? At ito po yung guide. Depende po sa presyo ng isang stock. Iba po yung board lot po niya, no, na sinusunod po, no? At anyways, in the future, alam ko madali nyo na lang po mapag-aaralan po ito. Ako naman po, ini-introduce ko lang po sa inyo ang concept. Okay? So, pupunta na po tayo sa huling-huling concept na ituturo ko po sa inyo, which is unrealized and realized gains and losses. Okay? So, ibig sabihin ng unrealized, hindi pa siya totoo. Nasa papel pa. Hindi mo pa nalock kung ano man yun nangyari sa binili mo. Okay? Unrealized gain, ibig sabihin, gain ka. Kumita ka, kaya lang sa papel lang. Bakit? Kasi hindi mo pa binenta. Halimbawa, bumili ka ng Jollibee, no? Sa halagang 200 pesos isang shares, no? At
naging 219 na siya today. Binili mo siya halimbawa last month, no, ng 200 pesos, no? Ngayon 219 na. Kumita ka ng 19 pesos per share pero hindi mo pa binenta. So, wala pang pera na sumayad sa kamay mo. Wala pang pera sumayad sa kamay mo kasi hindi mo binenta. Nasa papel pa lang ang gain mo. Ibig pong sabihin, kapag hindi mo to ibinenta, pag bukas bumagba po ang presyo ni Jollibee at bumalik ng 200, wala ka ng gain, no? Pero kapalit naman nun, kung dire-diretso siyang tumaas, di maganda. Mas malaki ang gain mo kinabukasan. Maliwanag po ba, unrealized gain, nasa papel, hindi pa totoo, hindi pa pera, kasi hindi mo pa binebenta. Okay? Alright. At hindi lang naman to sa stocks, kahit sa ibang bagay po, no, na magba-buy and sell kayo, yan po ang terminology po yan, unrealized gain or realized gain, mga ganyan po, no? Alright, next po. Realized gain, ibig sabihin na lock mo na yung profit, naging pera na. Kumita ka, tapos pera na. Halimbawa, nabili mo siya, no, last month ng 200 at 219 siya today, binenta mo. O di sigurado na, nakuha mo na yung 19 pesos per share na profit mo, pasok sa account mo agad. Pera na siya. Lock na. Lock na. No? Hindi na mawawala sa yan. Hindi na mawawala ang gain sa'yo kasi nilak mo na, binenta mo na eh. Wala na sa'yo yung Jollibee. Ang masama lang po dito, kung dire-diretsyon tumaas yung Jollibee, naging 250, wala na rin. Hindi mo na ma-absorb yung benefit na naging 250 siya kasi tinapos mo na eh. Ni-realize mo na. Yun po ang realize, no? Binenta mo na, so nakuha mo na ang iyong gain, no? Unrealized loss naman, natalo ka. Halimbawa, no, isang buwan, no, nabili mo si Jollibee ng 230, 219 siya ngayon. So, lugi ka ng 11 pesos pero sa papel lang. Again, sa papel lang. Kasi kung hindi mo pa siya binebenta. Ang kagandahan po kasi dito, no, pwede mag-recover kasi hindi mo pa naman binenta. So, what if tomorrow, next month, tumaas siya ng 250? So, bumbawi ka. Hindi ka talaga talo. Natalo ka ngayon sa papel lang, pero in the future, pwedeng bumawi ka. Alright? At yung kabaligtaran niya, realized loss, bumaba yung presyo, pero binenta mo, no? Maaring sa tingin mo, babagsak pa siya further, so gusto mo mahinto na yung losses mo, so binenta mo na siya. Or kailangan mo ng pera, it doesn't, depende po sa reason po ninyo. So, ibig sabihin, natalo ka na talaga at tapos na, at talagang negative ka na ng 11 pesos, at it's final. Okay? Maliwanag po ba? So, bakit ko i-explain tong mga realized and unrealized po na to, no? In the future po kasi, maintindihan po ninyo, very, very important din po ito, no? Sa psychology po, ito pong gains and losses. Bakit? Typically, hindi lahat ha. Typically po, mga day traders, no? Ayaw po talaga nila kahit unrealized loss, ninenervyos po talaga ang mga day trader. Ayaw nila kahit unrealized loss, no? Kaya, prefer po ng mga day trader, no, na sila po ay pumapasok ng pera kung pataas na talaga at alam nilang tataas na talaga kasi hindi kaya ng dibdib nila na may unrealized losses typically. At kapag kumita na sila, no, sa takot nila, no, na mawala pa yung kita na yun, usually binebenta rin po nila agad-agad. Kaya nga mo day trader ang tawag po, no? Ayan, kasi nakafocus lang po nila sa short term. Pero yung mga long-term investor po, no, tanggap na po nila na hindi nila mape-perfect, no, na makakabili sila na talagang yung pinakamababang price, no? Hindi na sila umaasa na gano'n. So, pag gusto nila yung stock, minibili na po nila. At kahit na nagkaroon sila ng short-term losses, okay lang. Tinatanggap nila kasi alam naman nila in the long term, no, ay tataas ng tataas ang presyo ng stocks na yun at kikita sila ng malaki. So, it's different. Depende po sa psychology po talaga ng tao. Ayun lang po. Basic terminologies lang po tayo. Ni-review ko lang po sa inyo kung sakaling alam po ninyo, no? So, dire-diretso lang po tayo mag-aral. Samahan niyo po ako lagi. God bless. Bye-bye.